Hi guys, welcome back to another video and welcome to Cinque Terre! I want to know what it's like to drive down Sunset Boulevard with you. And I just Hi want guys, to good morning and welcome again to Cinque Terre! It's July 30, it's 10:45 a.m. So, nandito tayo sa first town ng Cinque Terre, no? Ito yung Vernazza. According dun sa tour guide namin, merong 5 towns dito sa Cinque Terre. Ito yung first town na napuntahan natin. So, paano ba tayo nakarating dito sa Cinque Terre? So, from Florence, nag-hire kami or nag-avail kami ng group tours. And then from Florence, nag-bus kami going to Levanto. So, around 2 hours and 30 minutes yung ride. So, yung Florence, nasa Tuscany region siya, no? And then yung Cinque Terre, nasa Liguria region siya. So, tatawid ka lang ng isang region, nandoon ka na. Pero before ka makarating sa Cinque Terre, dadaan ka muna sa Levanto. So, yun yung town na dadaanan mo before ka makarating sa mismong Cinque Terre. So, from Levanto, nag-train kami going to Verazza. Lagi ko na lang dito kung ano yung tama. And then 2 stops lang siya and then nakarating na kami dito sa area na to. So ito yung unang stop sa first 5 towns dito sa Cinque Terre. Pero according sa tour guide namin, 4 lang yung mapupuntahan natin kasi yung panglima parang mataas yung elevation siya. So due to time constraints, hindi natin siya mapupuntahan. So mamaya explore natin kung anong meron dito at saka tingnan natin kung anong magagawa natin dito. So see you! Would you meet me on the floor tonight? And it's California. I couldn't have warned you, baby. Ooh, yeah, this place just makes you, girl, it makes you want to know. Yeah, it makes you want to know. It kinda makes you wanna. Hi guys! Bakit kami dito sa Castello Doria? Ayan, nandyan siya. So, according pala dun sa tour guide namin kanina, yung Disney film na Luca, dito siya inspired kasi yung director, taga Liguria region siya. Tapos yung area na to sa Vernazza, dito yung ginawa niyang setting dun sa bahay ni Luca. Tapos itong si sumasayaw na tita, sabi niya, dito daw nagtago si Luca dun sa movie. Spoiler alert, kakalayas. Pero guys, take note, parang 500 steps yung lakit na punta dito. Tsaka matarik siya, so medyo nakakapagod siya, pero lalo na mainit. Pero maganda naman yung views kasi kitang-kita mo yung Mediterranean Sea, tapos ito nga yung tower, so worth it. Guys, add ko lang nun sa tower, no? Mayroon pala siyang entrance fee na €2, cash or card. Pero hindi nakalagay dun sa baba na merong entrance fee. So pagdating mo dun sa pinakataas, dun pa lang nila sasabihin na meron siyang bayad. So wala ka ng choice, nandun ka na, di ba? Pumasok ka na. So good to know. You know, the thing about life is everything goes for some people and nothing goes for other people. Some man I live free, not in there. Nah, go on. Yeah. True. Money walk back. Send me duck back. So guys, we are now leaving Vernazza. Papunta na tayo sa second spot natin or sa second town. Pero this time, mag-ferry tayo papunta doon. So, one stop lang siya, around 20 minutes daw. So, balikan ko kayo later. See you! See me rolling on a moon dama. Set your moon dama. 1 kilometer. Hi guys! So, nandito na tayo sa second stop natin sa Cinque Terre, Manarola. So, yun. Pagbaba namin ng ferry, nandito na kaagad yung downtown area, yung sabi ng tour guide namin. By the way, dito guys, binigyan lang kami ng 40 minutes na time. So, I think meron na lang kami 5 minutes before kami mag-meet up. Tapos, tinuro na lang ng tour guide kung saan kami pwede mag-take out ng food, like yung mixed seafood. €14 siya. Masarap siya. And then ito, para siyang sherbet. Granita, parang gano'n siya. Lemon flavor, napakasarap. €5 lang siya. And I guess siguro konti lang area na may explore dito. I'm not sure kasi 40 minutes lang yung binigay sa amin. Meron siyang sinabing spot doon na yung mga nagpipicture sa Instagram, pero medyo mataas siya. Tapos since konti yung time, hindi na namin
pinili na umakyat doon kasi nga konti lang yung time. So we opted na mag-take out na lang ng food, which was totally worth it. So yun, sorry hindi ko na masyado mapakita kasi nga limited yung time natin. Siguro sa third stop natin, sana mas marami tayong time, mas makapaglibot tayo. So see you na lang sa third stop natin. Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my Rio life. Maggiore. Guys, 30 minutes lang yung binigay sa amin dito. Every stop, pakunti ng pakunti. Pero yun din kasi maliit lang din siya. So kamukha dun sa Manarola kanina, maliit din. Kaya siguro konting time lang yung binigay. So from Manarola, nag-train ride lang kami. One stop lang siya and then nakarating na kami dito. Then for our next stop, I think magsistay kami dun ng almost 2 hours. So baka dun yung pinakamalaking area. Kaya saglit lang kami dito. So nandito kami sa meeting point, guys. Nandun yung mga tour guides namin, waiting na sila. And by the way, before pala kami makarating dito sa Rio Maggiore, may naiwan dun sa second stop namin. Pag kasi nagbigay sila ng time, mag-a-add pa ng 5 minutes. So nag-wait kami ng 5 minutes, tapos hindi sila dumating. Naiwan sila. So hindi ko alam kung nakahabol sila dito. So yun, kailangan talagang i-consider kapag group tours na kailangan on point talaga, lalo na sa mga meeting time. Tapos, maliit lang yung area dito, guys. So may mga restaurants pero maliit lang yung area. May mga nagsuswimming. Tapos merong na-recommend na restaurant kanina si Leila, kaso sarado siya every Wednesday. Wednesday today. So hindi namin siya na-try. So kakain na lang tayo dun sa next stop natin. So see you later! Maybe I should bite my tongue. Say the air in my lungs. It doesn't matter what I say if we don't communicate. But you made me a believer, and I won't believe that. What's up? It's SC. What's up, guys? We're here on our fourth stop here in Cinque Terre. And for our last stop, we're here at Monterosso al Mare. I think this is the biggest village dito sa Cinque Terre. Dito sa Monterosso, kita nyo naman sa likod ko, ang daming beaches. Ay, ang daming, what do you call this? Ang daming beaches. Ay, isa lang pala yung beach. If you want to swim, sabi ng tour guide, it's 2 people, it's 30 euros. Pero may instructions kami kung saan papunta ngayon, kung saan daw libre. Pero yun, super ganda ng weather. It's around 25 degrees. A little bit cloudy. Pero tignan nyo naman. Grabe. Ewan ko nung na-justify ng video yung pagka-clear ng water. Pero sobrang ganda. Everything here is a picture perfect postcard. Look at that. It's so gorgeous. Mainit pero ayos naman. Yung mga devices tayo to protect ourselves. We have sunscreen, pero some e-fans. Pero yon, protecting naman. So we're good. Medyo malaki. I think ito yung pinakamalaking village sa buong Cinque Terre. Or shall I say, sa lugar ng Liguria na coast. So by the way, this is the Mediterranean Sea. Living alone is all just ones I know. Living alone, taking over. Digital love, I'm trying to take control. Living alone, can't take it no more. Take my name, please tell me now. I'm feeling low, so let me know I'm in it to the end. Love fading out, I'm falling apart. I can't So guys, guess walking lang the kami dito chances sa I trade. coastline area ng Monterosso, no? So
Ganda dito guys kasi 'di ba ayan no, Mediterranean Sea yung ano niya, yung bungad niya no. Mainit pero luckily less than 30 degrees, nasa around 25-26 lang. So comfortable naman yung init niya. Nag-reapply lang kami ng sunblock. Tsaka ang daming tao guys, dami nagsiswimming no. Ganda rin ng vibe dito. Tapos yan. Ganda ng tubig. Well, hindi siya kamukha ng white sand sa atin sa Boracay. Syempre, sanay tayo doon. Pero ibang vibe naman yung binibigay niya. So, interesting siya. Ganda guys. Oh, bundok, tapos tubig, di ba? Hi guys, what's up? So kakatapos lang namin kumain sa La Terrazza Cote. Hindi ko na matandaan yung name. Pero this is the restaurant. Meron kang view dun sa sea. So we had coffee, iced coffee, and Aperol Spritz. Tapos yung pesto. Yung pesto pala is yung birthplace. Dito yung birthplace ng... Baliktad. Yung birthplace ng pesto dito sa Liguria region. Ayun, tumama din tayo. Sorry nakainom tayo ng Aperol Spritz. Pero it's fine. It was really, really good. Very al dente. Alam mo na very fresh yung pesto nila. One of a kind. And for the price, it's 14 euro. I think it will justify the price. Given the view. And tapos 4 kami na kumain. Ewan ko lang kung busog na ba kami. Pero yung 4 is really a good serving. It's a big portion. So, dapat may view ka pa, di ba? Sulit, what's up? Let's do another love song, baby. We can find a love. Oh, digital love, so just once and We're back in Florence after natin sa Cinque Terre. Nandito tayo saan? Trattoria Toscana. Actually, dito yung favorite naming restaurant before. Yung pangalan niya Trattoria Cornelius. Kaso, nag-change management na siya. Hindi namin alam. So, napasubo na lang kami. So, nandito na kami. So, so Google kasi Trattoria Cornelius pa rin yung pangalan niya. Pero pagdating namin dito, iba na yung pangalan niya, Trattoria Toscana. So, nag-iba na rin yung menu nila. Kung ano yung nasa Google, guys, iba na yung menu nila dito. So, good to know. Pero, check natin mamaya kung okay pa rin yung food nila. Mainit siya. Hirap siyang kainin. Let's try the 6 cheese pizza version 2.0. Okay lang. Okay lang. Masarap naman. Pero parang iba siya doon sa last. Let's try the pappardelle pasta. Yung ano niya, sauce, wild boar. Ano yung wild boar sa Tagalog? Baboy ramo. Tama, di ba? Baboy ramo. Yung pappardelle pasta, para siyang, makapal siya. Pero yung... Al dente. Pero yung wild boar na lasa, parang beef lang din siya. So, okay lang din siya. Okay siya sa'yo. This is good. Very soft. I think meron siyang red wine. Yung taste niya. Sobrang lambot. Ang sarap. Sarap siya. 4 cheese pizza or 6 cheese. 6 cheese na request namin. Ginagawa mo. Huwag kayo maniwala kay SC guys. Masarap siya. Prosciutto na may fungi. Ano yung fungi? Mushroom. Yeah. Ito masarap. Very rich yung tomato. And fresh. Masarap siya. Ulitin natin yung guys. Baboy ramo. Ayaw ni na tita eh. Ayun. Hindi naman siya maanggo ba? Is that term? Gamey? Ano lang siya, may distinct lang siya na lasa. Pero hindi naman siya
Baka red wine, no? Pero na lang. Pero mas masarap siya together. Yung pasta tsaka yung wild boar. Pag sabi mo siyang kinain. I mean, may pasta ka na, tapos parang meron ka pang peposo. Parang ganito. Oo nga, no? Yung parang yung caldereta. So, after namin dun sa Cinque Terre kanina, nag-dinner lang kami and then nag-gelato din. We headed back to our Airbnb. So, bigyan ko lang siguro kayo ng quick summary kung anong nangyari kanina sa araw natin. No? So, first of all, nabook namin yung tour dun sa Cinque Terre. Sa Klook, no? Sa Klook ka nag-book. Oo, si Essie kasi nag-book nun. Tapos dun sa tour agency na yun, iba't ibang levels yung pwede mong i-book. Kami, binook namin yung bus transfer, so to Cinque Terre and back to Florence. Tapos kasama na doon yung train rides at saka yung mga ferry. Actually, isang ferry lang siya. Tapos guys, when I say train ride, usually yung sinasakyan namin yung mga intercity trains. So, mabibilis sila. Hindi sila humihinto sa lahat ng station. So, dire-diretso sila. Tapos, very comfortable. Naka-aircon yung trains nila. And then, will I recommend itong tour na ginawa namin, yung Cinque Terre? As a Pinoy, kung pupunta kayo ng summer dito guys, naswertehan lang kami sa weather kasi usually July, super init dito sa Italy, umaabot ng 40 degrees. Yun din yung sabi nung guide namin kanina. Nagtataka siya bakit nasa 25, 26 degrees lang. So naging bearable siya for us, no? Pero kung summer daw yon, I mean, summer naman talaga technically, kung mainit, sabi niya, mahirap daw talagang i-bear yung temperature kasi hindi lahat ng facilities naka-aircon. Tapos maraming lakaran, hindi rin maraming shaded areas. So kaya kanina na-enjoy talaga namin siya kasi comfortable yung weather, hindi siya sobrang init. Yun nga lang dun sa may Rio Maggiore, dun sa last, Monterosso, merong parang isang pagbaba ng train station papunta dun sa Old Town. Yung medyo mahaba siyang lakaran na mainit, pero again, naging bearable siya kasi nasa 25, 26 degrees lang tayo, no? And then, dun sa mismong tour guide, yung ginagawa ng tour guide is dinadrop lang kami sa place, tapos mag-explain lang siya ng mga recommended yung restaurants or shops, and then explain niya kung saan yung meeting point, tsaka kung ano yung time, tapos aalis na siya. So, hindi siya yung tour na explain niya yung ganito, explain niya yung ganyan. No, hindi siya ganun. So, dadrop lang kayo and then kayo nang bahala kung anong gusto yung gawin. Pag sinabi niya na ganitong time, mag-wait lang ng maximum na 5 minutes and then after nun, aalis na yung tour group. Which is nangyari kanina. Doon sa pangalawang stop namin, may naiwan. Nag-roll call na siya, tapos yun, So, according naiwan sa tour siya. guide namin, guys, Hindi ito sila yung free na nakasama. beat. Hindi ko lang alam kung nakabalik sila. Kasi hinahabol nila yung mga trains. Hinahabol nila yung mga high-speed trains. Kasi pag di namin naabutan yon, yung masasakyan namin yung mga local trains, which is, mas matatagalan kami. Hindi kami agad makakabilit ng Florence. Kasi yung travel time is 2 hours and 30 minutes. Ako na-enjoy ko siya guys personally. Natuwa ako na nakita ko siya kasi first time ko din sa may Mediterranean Sea. Again, hindi siya kamukha ng mga beach natin no, sa Boracay, pero iba yung binigay niyang vibe. Ang ganda. Ang linaw din pala ng tubig doon. Hindi ko alam kung makikita sa camera or nabibigyan ng justice, pero doon, ano siya guys, parang blue tapos green, tapos very clear din siya. So yun. And then food-wise, hindi kasi kami nag-restaurant talaga eh. Medyo nakamura din kami ng konti kasi liit-liit lang din kinakain namin. So, which is yun din yung sinuggest ng tour guide namin na hanggat maaari, yun, liit-liit lang din kainin namin. Yun guys, again, highly recommended yung Cinque Terre kasi nga, iba talaga yung binibigay niyang vibe, no? So, sabi ng tour guide, kung sa Southern Italy, meron yung Positano, Amalfi Coast, dito naman sa taas, meron silang Cinque Terre. So, if you have time, kung nasa Florence kayo guys, kung matagal kayo magsistay sa Florence, might as well check it out. So, yun lang guys, ang dami kong sinabi, no? Eto, si kuya mo hulas na. So yun guys, again, thank you sa pagsama sa amin and I hope na-enjoy nyo tong video natin. So again, thank you and see you in the next one. Bye!